Isang gabi bago ang honeymoon, durog ang pangarap ni Maricel. Habang hawak ang mga tiket, nakita niya ang pangalan ni Bianca, ang sekretarya ni Samuel, sa upuang dapat ay para sa kanya. Hindi ka na kailangan doon, Maricel. Manatili ka na lang sa bahay. Malamig na sabi ni Samuel, ngunit hindi siya mananatili. Sa gitna ng paliparan, tinalikuran niya ang lalaking nangakong mamahalin siya. Dala ang isang sikretong wawasak sa lahat. Sino nga ba ang traidor? Ang asawang nagtatago ng katotohanan o ang tadhana na naglalaro sa kanila? Huwag ka nang umasa, Maricel. Hindi ka nasasama sa Amanpulo dahil si Bianca ang magiging kasama ko sa biyaheng ito. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Maricel. Sapat na upang mapatigil ang kanyang mundo sa gitna ng mataong terminal ng paliparan. Hawak-hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamot ni Samuel, mga gamot para sa hika at allergy nito na maingat niyang inihanda dahil alam niyang madaling kapitan ng sakit ang asawa kapag nalulula sa pagod. Ito ang kanyang munting paraan ng pagpapakita ng pag-ibig, ang tahimik na pag-aalaga na akala niya ay sapat na upang tumbasan ang gilas ng isang Samuel de la Vega. Ngunit sa isang iglap, ang supot ng gamot ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak sa malamig na sahig ng walang kalatis, gaya ng pagkadurog ng kanyang mga pangarap para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Tumingin si Maricel sa kanyang asawa, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng biro o pagsisisi, ngunit tanging ang nanunuot na lamig ng mga mata ni Samuel ang kanyang nasumpungan. Sa likod ng lalaki, dahan-dahang lumitaw si Bianca, ang sekretaryang laging nakabuntot sa mga lakad nito, na ngayon ay suot ang isang mamahaling puting bestido na mas angkop pa sa isang babaeng ikakasal kaysa sa isang empleyado. Nakasukbit sa balikat ni Bianca ang scarf na personal na niniting ng ina ni Maricel para kay Samuel, isang regalo ng pagtanggap na ngayon ay tila isang sampal ng pagtatraidor. Ang lalamunan ni Maricel ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Tuyot at mahapdi na, kahit ang paghinga ay naging isang malaking pasakit. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na parang isang agunyas, isang babala ng kamatayan ng kanyang kaligayahan. Ang ingay ng mga anunsyo sa paliparan at ang tawanan ng ibang mga turista ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay unti-unting nagkakalas-kalas. Bakit sa gitna ng maraming tao ay pakiramdam niya ay hubad siya sa kahihiyan, habang ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay tila isang estranghero na mas piniling protektahan ng ibang babae kaysa sa kanyang sariling asawa? Samuel, nagbibiro ka lang, di ba? Kasal natin kahapon. Ito ang honeymoon natin. Ang boses ni Maricel ay halos isang pabulong na pagsusumamo, puno ng pag-asang baka sakaling magbago ang ihip ng hangin. Ngunit bago pa man makasagot si Samuel, humakbang pasulong si Bianca at humawak sa braso ng lalaki. Isang pag-angkin na sadyang ipinamumuka sa harap ni Maricel. Look, Maricel, business trip ito. Samuel needs someone who can actually help him, not someone who just stands there looking lost. Umuwi ka na lang at magpahinga. Kami na ang bahala rito. Sabi ni Bianca na may kasamang mapanguyam ng ngiti. Ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay ng kanyang panunukso. Ang pangalawang bugso ng sakit ay mas matindi kaysa sa una. Hindi lamang ang kanyang pwesto sa biyahe ang inagaw, kundi ang kanyang dignidad bilang asawa. Nakita ni Maricel ang pag-iwas ng tingin ni Samuel, ang tila pagtanggap nito sa mga salita ni Bianca, at doon niya naramdaman ang tunay na lason ng kawalang katarungan. Ang bawat sakripisyo niya mula nang maging magkasintahan sila, ang pagtalikod niya sa sariling karera para suportahan ang ambisyon ni Samuel, ang pagtitiis sa matatalas na salita ng biyenan ay tila naging abo na lamang na tinatangay ng hangin ng aircon sa loob ng terminal. Sa loob ng kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong luha
Para sa isang taong hindi man lang kayang tingnan ang iyong pagdurusa. Huminga ng malalim si Maricel. Pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang kalamnan. Alam niyang kung mananatili siyang nakatayo roon, lalamunin lamang siya ng kahihiyan sa harap ng mga taong nagsisimula nang lumingon sa kanilang direksyon. Isang plano, isang desperadong hakbang ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya papayag na maging biktima lamang sa kwentong ito. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kanyang sentido, hinayaang manghina ang kanyang mga tuhod at sa isang sining ng pagpapanggap na bunga ng matinding pait, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang katawan patungo sa malamig at malupit na sahig ng paliparan. Habang papalapit ang kanyang mukha sa sahig, nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Samuel. Ang takot na tila ngayon lang nagiso. Ngunit sa loob ng puso ni Maricel, ang dilim ay nagsisimula nang maghasik ng isang bagong uri ng lakas. Ang pagbagsak na ito ay hindi ang kanyang katapusan, kundi ang unang hakbang ng kanyang paglalaho patungo sa isang buhay na wala na sa ilalim ng anino ni Samuel de la Vega. Nang tumama ang kanyang katawan sa semento, narinig niya ang sigaw ni Samuel na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit ang lahat ay huli na. Ang huling nakita ni Maricel bago niya ipinikit ang kanyang mga mata ay ang mga paa ni na Samuel at Bianca na nagkakagulo habang siya ay handa na para sa kanyang susunod na hakbang, ang tuluyang pagtakas sa gitna ng kaguluhan na siya mismo ang lumikha. Doon sa sahig, sa gitna ng siksikan ng mga tao, naiwan ang katanungang susunog sa bawat bukas. Kung ang pag-ibig ay isang bilangguan, karapat-dapat ba ang isang pusong sugatan na manunog ng tulay upang makalaya? Hindi ang pagbagsak ko sa semento ang pinakamasakit, kundi ang katotohanang mas pinili mong manatili sa tabi niya habang ang asawa mo ay unti-unting nilalamon ng dilim. Ang bawat hakbang palayo sa terminal ng paliparan ay tila isang pirasong binabakbak mula sa kaluluwa ni Maricel. Sa gitna ng kaguluhan, ang sigawan ng mga gwardiya, ang paghingi ng saklolo ni Samuel, at ang pekeng pag-aalala ni Bianca, nagawa ni Maricel na gumapang patungo sa gilid ng isang malaking haligi. Nang makuha niya ang tamang pagkakataon, habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa paghahanap ng wheelchair, mabilis siyang tumayo at hinaluan ng agos ng mga taong papalabas. Iniwan niya ang kanyang mamahaling bag, ang kanyang cellphone na walang tigil sa pag-vibrate at ang lahat ng alaala ng isang marangyang kasal na wala palang saysay. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Sa terminal ng bus, kuya, kahit saan, basta malayo rito. Ang tanging nasabi niya bago sumandal sa bintanang puno ng alikabok. Habang mabilis na lumalayo ang sasakyan, pinagmamasdan ni Maricel ang mga ilaw ng Maynila na nagiging malabo dahil sa kanyang mga luha. Ang suot niyang puting blusa ay gusot-gusot na, tila sumasalamin sa kanyang nadungisang dangal. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang kamay. Pakiramdam niya ay sobrang bigat ng kanyang daliri, kahit wala na roon ang kanyang singsing. Itinapon niya iyon sa isang basurahan sa loob ng paliparan, isang gintong simbolo ng katapatan na naging isang bakal na tanikala ng pagpapakasakit. Sa loob ng terminal ng bus na patungong probinsya, ang amoy ng usok ng krudo at ang ingay ng mga nagtitinda ng mani at tubig ay tila isang malamig na yakap ng realidad. Dito siya galing, sa hirap, sa pagsusumikap, sa simpleng buhay. Naalala ni Maricel kung paanong noong nakaraang taon ay pinangako ni Samuel na hindi na niya kailangang dumanas ng ganitong hirap. You deserve the world, Maricel, sabi nito habang hinahalikan ng kanyang mga palad na noon ay magaspang pa dahil sa paglalaba. Ngunit ang mundong ibinigay sa kanya ni Samuel ay isang longkin na puno ng mga lihim at panlalait. Habang naghihintay ng kanyang sakay, isang matandang babae ang tumabi sa kanya. May dalang mga bayong na puno ng gulay. Hija, ayos ka lang ba? Parang nakakita ka ng multo? Tanong nito sa malambing na tono ng isang lola. Ngumiti ng pait si Maricel, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pisngi.
Opo, Lola. Isang multo ng taong akala ko ay kilala ko. Ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ang isang babaeng wala namang ibang ginawa kundi magmahal ng tapat ay kailangang mauwi sa ganitong kahihiyan. Nang sa wakas ay umandar na ang bus patungong probinsya ng Laguna kung saan naroon ang lumang bahay ng kanyang namayapang lola. Bawat pagyanig ng sasakyan ay tila isang hampas sa kanyang sugatang puso. Ang mga tanawin sa labas, ang mga palayan na nasisinagan ng papalubog na araw, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang malay na matagal na niyang nawala. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mapang-uyam ng ngiti ni Bianca at ang malamig na pag-iwas ng tingin ni Samuel. Bakit? Samuel, bakit kailangang siya ang kasama mo sa dapat ay sa atin? Bulong niya sa hangin na nanggagaling sa bukas na bintana. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga sandaling akala niya ay masaya sila. Noong gabi bago ang kasal, sinabihan siya ni Samuel na magtiwala lang dito. Iyon pala ay isang babala, hindi isang pangako. Nararamdaman ni Maricel ang unti-unting panlalamig ng kanyang katawan, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa kawalan ng direksyon. Ang babaeng dati ay puno ng pangarap. Ngayon ay isa ng anino na tumatakas sa sarili niyang buhay. Lumipas ang ilang oras at dahan-dahang huminto ang bus sa isang madilim na kanto ng San Ignacio. Bumaba si Maricel, dala lamang ang maliit na sling bag na naglalaman ng kanyang lisensya at kaunting pera. Ang daan patungo sa bahay ng kanyang lola ay puno ng matatandang puno ng mangga na tila mga higanteng nagbabantay sa kadiliman. Ang tunog ng mga kuliglig ay nagbibigay ng isang nakapanlulumong musika sa kanyang paglalakad. Ang bawat kalatis ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpapakaba sa kanya. Nang marating niya ang lumang kahoy na gate, nakita niya ang bahay na tila ba naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit bago pa man niya mailabas ang susi na matagal nang nakatago sa kanyang pitaka, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Hindi siya nag-iisa. May isang itim na sasakyan na nakaparada ilang metro ang layo mula sa bahay. Ang mga ilaw nito ay nakamatay, ngunit ang makina ay tila ba dahan-dahang humihinga sa katahimikan. Napahinto si Maricel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Sino ang susunod sa kanya sa liblib na lugar na ito? Wala siyang sinabihan. Wala siyang iniwang bakas. Isang malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang likod nang makita niyang dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad na anino ang bumaba. Aninag sa liwanag ng buwan ang isang pamilyar na bulto. Ngunit hindi ito si Samuel. Ang estranghero ay nagsimulang maglakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang banta at isang pangako ng bagong panganib. Sino ka? Ang nanginginig na tanong ni Maricel habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kalawanging rehas ng gate. Ang estranghero ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa dilim at sa isang boses na puno ng otoridad at lihim, binigkas nito ang kanyang pangalan. Hindi ka dapat bumalik dito, Maricel. Mas lalo ka lang malalagay sa panganib. Piliin mo, Samuel, ang kaligtasan ng babaeng iyan o ang dangal ng pamilyang nagpalaki sa iyo. Huwag kang maging mangmang dahil sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Ang tinig ni Tito Rodolfo ay parang dahan-dahang pagbaon ng kuko sa isang sariwang sugat. Sa loob ng marangyang opisina na amoy mamahaling tabako at lumang libro, nakatayo si Samuel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang humampas sa malalaking bintanang salamin. Ang bawat patak ay tila isang piping saksi sa kanyang unti-unting paghina. Hindi pa natatagalan mula nang makita niyang bumagsak si Maricel sa paliparan at hanggang ngayon, ang imahe ng kanyang asawa
na walang malay ay nakatatak sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hindi ko na kailangang gawin ito, Tito. I can protect her without hurting her this way. Ang boses ni Samuel ay gumaralgal, puno ng desperasyon. Naalala niya ang mukha ni Maricel nang sabihin niya ang tungkol kay Bianca, ang hitsura ng pagkabasag ng isang pusong buong-buo ang tiwala. Gusto niyang tumakbo pabalik, gusto niyang yakapin ito, at sabihing ang lahat ng yon ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang bawat sulyap niya kay Rodolfo ay nagpapaalala sa kanya ng mga litrato ni Maricel na lihim na kinuha ng mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Mga litratong nagpapatunay na kahit saang sulok sila magpunta, may matang nakabantay sa bawat hininga ng kanyang asawa. Ngumisi si Rodolfo, isang nangising walang kalaman-laman, kundi ang lamig ng kasakiman. Proteksyon? Samuel, ang akala mo ba ay sapat na ang yakap mo para iligtas siya sa mga taong pinagkakautangan ko? Kapag nalaman nilang may kahinaan ka, ang unang pupuntahan nila ay ang asawa mo. Pero kung ipakikita nating wala kang pakialam sa kanya, kung gagawin nating basura ang tingin mo sa kanya, mawawalan sila ng interes. Bianca is the perfect shield. She's smart. She knows the game, and most importantly, she's not a liability like your Maricel. Ang salitang liability ay tila isang sampal na nagpuyos sa galit ni Samuel. Si Maricel, ang babaeng nagluto para sa kanya kahit puyat ito mula sa trabaho, ang babaeng naging tanging liwanag niya sa madidilim na gabi ng kanyang ambisyon, ay tinatawag na pabigat. Nararamdaman ni Samuel ang pag-akyat ng pait sa kanyang sikmura, ang pakiramdam na unti-unti siyang nagiging halimaw na kinasusuklaman niya. Ang hero complex na nagtulak sa kanya na pasanin ang lahat ng lihim ay ngayon ay nagiging isang bitay na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Sign the documents, Samuel. All of them. Utos ni Rodolfo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. Ang mga ari-ariang ito ang magsisilbing insurance natin. Once this deal is closed, you can have your quiet life back. But for now, you play the villain. You play the husband who fell out of love. Nanginginig ang kamay ni Samuel habang hinahawakan ng panulat. Ang bawat linyang ginuguhit niya sa papel ay tila isang kuko na kumakamot sa kanyang budhi. Sa bawat pirma, nararamdaman niya ang paglayo ng kanyang kaluluwa kay Maricel. Sa loob-loob niya, sinasabi niyang ginagawa niya ito para sa babaeng mahal niya, ngunit ang isang maliit na tinig sa kanyang puso ay bumubulong. Ang pag-ibig ba na binuo sa kasinungalingan ay maituturing pa ring pag-ibig? Nang matapos ang huling pirma, hinarap niya si Rodolfo nang may matatalas na mata. Nagawa ko na ang gusto mo. Nasaan si Maricel? Sabi ng mga tauhan mo na wala siya sa ospital. Tumawa ng mahina si Rodolfo. Isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa isang basong walang laman. That's the problem, Samuel. Your wife is smarter than we thought. Hindi siya pumunta sa ospital. She vanished into thin air. At ngayon, hindi lang ako ang naghahanap sa kanya. Ang mga taong tinatakasan natin, alam na nilang tumakas ang asawa mo. At sa tingin nila, dala niya ang impormasyong maaaring magpabagsak sa atin. Ang balita ay tila isang kulog na nagpabingi kay Samuel. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Kung wala si Maricel sa ospital, kung wala siya sa kanilang bahay, nasaan siya? Ang takot na kanina pa bumabalot sa kanya ay naging isang ganap na malaking bao. Napagtanto niya na sa kanyang pagsisikap na maging bayani at protektahan si Maricel sa pamamagitan ng pananakit dito. Lalo lamang niya itong itinulak sa gitna ng panganib na wala siyang kontrol. Maricel, nasaan ka na? Pabulong na tanong ni Samuel sa kanyang sarili habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa ulan sa labas na tila walang katapusan. Sa kabilang dako, libu-libong kilometro ang layo, si Maricel ay nakatayo pa rin sa harap ng gate ng kanyang lola, kaharap ang lalaking nagbabala sa kanya. Ang hangin sa probinsya ay malamig, amoy lupa
at paparating na unos. Paano kita papaniwalaan? Tanong ni Maricel sa estranghero. Ang kanyang boses ay puno ng pagduda at pagod. Sino ka ba talaga? Ang lalaki ay dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag ng isang lumang poste ng ilaw. Ang kanyang mukha ay seryoso. May peklat sa gilid ng kanyang mata na tila marka ng isang madilim na nakaraan. Ako ang taong dapat ay matagal nang nagsabi sa iyo ng totoo tungkol sa pamilya ni Samuel. Pero huli na ang lahat para sa paliwanag, Maricel. Ang itim na sasakyang nakita mo sa kalsada, hindi iyon sa akin. At hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang folder na lihim na isinilid ni Samuel sa iyong bag bago kanya itaboy sa airport. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang maliit na sling bag. Doon, sa ilalim ng kanyang pitaka, ay may nadama siyang isang manipis na envelope na hindi niya napansin kanina. Bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng mabilis na pag-andar ng isang sasakyan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw ng paparating na sasakyan ay tila dalawang nag-aapoy na mata na mabilis na lumalapit sa kanila. Takbo, Maricel! Huwag kang lilingon! Sigaw ng estranghero habang hinahatak siya patungo sa madilim na bahagi ng taniman ng mangga. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pananahimik. Minsan, ang katahimikan ang siyang lalong nagpapalalim ng hiwa sa puso. Ang bawat yabag ni Maricel sa basang lupa ng taniman ng mangga ay tila isang mabigat na pasanin. Kasunod niya ang estrangherong nagpakilalang Gabriel. Ang boses nito ay naging isang gabay sa gitna ng kadilimang tila gustong lumamon sa kanyang pagkatao. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon ay humahalo sa mabilis na paghingal ni Maricel, isang paalaala na ang kanyang payapang pagtakas ay naging isang marahas na habulan. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno. Ang mga sanga nito ay tila mga brasyong nagtatangkang ikubli sila mula sa mapanuring ilaw ng sasakyang dumaan sa kalsada. Hinawakan ni Maricel ang manipis na envelope sa loob ng kanyang bag. Ang papel na naroon ay tila nagbabaga, nagbibigay ng kakaibang init na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan kung bakit kailangang maging malupit ni Samuel? Bakit sa akin ito ibinigay ni Samuel? Pabulong na tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at lito. Sana ay sinabi niya ang totoo. Sana ay hindi niya ako ginawang bulag sa gitna ng digmaan na siya naman ang nagsimula. Tiningnan siya ni Gabriel ng may halong awa. Dahil ikaw lang ang tanging taong hindi paghihinalaan ni Rodolfo na may hawak ng ebidensya, Maricel. Sa tingin nila, ikaw ay isang biktima lamang, isang asawang iniwan at ipinagpalit. Iyon ang proteksyong inakala ni Samuel na sapat na para sa iyo. Napaitaas ang tingin ni Maricel sa madilim na langit. Ang proteksyon na sinasabi ni Gabriel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang tiwala. Nararamdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pakiramdam na para siyang isang piyesa sa isang laro ng chess na hindi naman niya gustong salihan. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila may kasamang pait ng pagsisisi. Bakit kailangang sa ganitong paraan niya matutunan ang halaga ng katapatan? Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa lumang bahay nang masiguradong lumayo na ang sasakyan. Ang bahay ng kanyang lola, na dati ay simbolo ng kapayapaan, ay tila naging isang malamig na kuta. Pagpasok nila, ang bawat kalatis ng lumang sahig na kahoy ay tila isang bulong ng mga alaala. Hinaplos ni Maricel ang hamba ng pinto, kung saan nakaukit pa ang munting marka ng kanyang taas noong siya ay bata pa. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Pangungulila sa panahon na ang tanging problema niya ay ang maputik na tsinelas, hindi ang isang asawang naging estranghero at isang buhay na puno ng banta. Magpahinga ka na muna, Maricel. Ako ang magbabantay sa labas, sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang bintana. Naupo si Maricel sa isang lumang tumba-tumba. Ang bawat ugoy nito ay nagbibigay ng isang nakakalunod na katahimikan. Pinuksan niya ang envelope nang may nanginginig na mga kamay.
Sa loob, may isang liham na isinulat sa isang pirasong papel na tila galing sa isang hotel notepad. Maricel, patawarin mo ako. Kapag binabasa mo ito, marahil ay galit ka na sa akin. Mas mabuting magalit ka kaysa mapahamak. Ang laman ng envelope na ito ay ang tanging paraan para makalaya tayo kay Tito Rodolfo. Itago mo ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino. Mahal kita, higit pa sa alam mo. Nanginig ang mga labi ni Maricel. Ang mga salitang mahal kita ay tila isang malupit na biro pagkatapos ng lahat ng nangyari sa airport. Kung mahal niya ako, bakit hinayaan niyang si Bianca ang humawak sa kanyang braso? Kung mahal niya ako, bakit kailangang saktan ang aking dangal sa harap ng maraming tao? Ang pag-ibig ba ay nasusukat sa dami ng lihim na kaya mong itago? Habang yakap ang sarili, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang pagod. Ngunit sa gitna ng kanyang mababaw na tulog, isang kakaibang tunog ang naririnig niya mula sa kusina. Hindi ito ang tunog ng hangin at hindi rin ito ang yabag ni Gabriel. Ito ay ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng siradura ng pinto sa likuran. Napamulat si Maricel, ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa takot. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa isang malutong na kalansing ng nabasag na baso mula sa dako ng kusina. Gabriel? Tawag niya sa mahinang boses, ngunit walang sumagot. Ang dahan-dahang yabag ng sapatos sa kahoy na sahig ay papalapit sa kanyang kinaroroonan. Bawat hakbang ay tila isang bilang ng natitirang sandali ng kanyang kaligtasan. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa dingding ng sala. Isang aninong may hawak na isang bagay na tila isang matalim na metal. Sino yan? Ang sigaw ni Maricel habang pilit na tumatayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang pinto ng sala ay dahan-dahang bumukas at ang taong pumasok ay hindi ang mga tauhan ni Rodolfo. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbigay daan upang makita niya ang mukha ng taong hindi niya inaasahang makikita sa liblib na lugar na ito. Ikaw? Ang tanging nasabi ni Maricel bago tuluyang nawalan ng boses. Masyado kang kampante sa dampa na ito, Maricel. Ang dumi, amoy bagay na bagay sa isang asawang itinapon na parang basura. Ang boses ni Bianca ay parang isang matalim na huni ng sirena na bumasag sa katahimikan ng sala. Nakatayo siya sa gitna ng pintuan ng kusina. Suot pa rin ang kanyang mamahaling damit na ngayon ay tila isang malaking insulto sa loob ng payak na bahay ng lola ni Maricel. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang maputlang anino sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang ngising puno ng panunuya at poot. Napaurong si Maricel hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa manipis na sobrang kababasa pa lamang niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Paano siya nahanap ni Bianca? Nasaan si Gabriel? Ang katahimikan sa labas ay mas lalong nagpabaon ng takot sa kanyang dibdib. Paanong ang tanging salitang lumabas sa nanginginig na labi ni Maricel? Dahan-dahang naglakad si Bianca papasok. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na takong sa lumang kahoy na sahig ay parang bawat pagpako sa kabaong ng pag-asa ni Maricel. Paanong nahanap kita? Honey, sa mundong ito, walang sekretong hindi nabubunyag kung marami kang pera at koneksyon. At si Samuel, busy siya sa paglilinis ng kalat ni Tito Rodolfo para isipin ka pa. Huminto si Bianca ilang di pa ang layo kay Maricel. Inabot niya ang isang lumang florera sa ibabaw ng mesa at tiningnan ito ng may pandidiri bago dahan-dahang binitawan. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang malupit na laro. Ibigay mo sa akin ang sobre, Maricel. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo.
You're just a provincial girl playing a game of giants. Masusunog ka lang. Hindi ito sa'yo. Ang boses ni Maricel ay unti-unting nagkakaroon ng talim, bagaman ang kanyang tuhod ay patuloy sa panginginig. Ibinigay ito sa akin ni Samuel. Ibig sabihin, ako ang pinagkakatiwalaan niya, hindi ikaw. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Tiwala? Akala mo ba talaga ay mahal ka pa niya? Maricel, ang pagsasama niyo ay isang pagkakamali mula pa noong una. He chose me to be with him in Amanpulo because he needs a woman who can stand beside him, not a wife who just knows how to wait and cry. You're just a liability. Isang pabigat na kailangang tanggalin para makahinga siya. Ang bawat salita ni Bianca ay parang isang patak ng asido sa puso ni Maricel. Nararamdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib, ang pakiramdam na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay sadyang kinalimutan na. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagong damdamin na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang galit na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang ang asawa ng kanyang asawa sa trabaho. Ito ang babaeng nagnakaw ng kanyang dangal. Umalis ka sa bahay na ito, mahinang sabi ni Maricel, ngunit puno ng awtoridad. Not without that envelope, sagot ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. At huwag mong asahan ang lalaking kasama mo sa labas. Tulog na siya sa ilalim ng mga puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Si Gabriel! Ang takot niya para sa sarili ay napalitan ng pag-aalala para sa taong tumulong sa kanya. Sa isang iglap, sumugod si Bianca upang hablutin ang sobre mula sa kanyang kamay. Nagkaroon ng isang maikling agawan, ang tunog ng pagkaladkad ng mga paa sa sahig, at ang mabilis na paghingal ng dalawang babae ay pumuno sa silid. Nagawa ni Maricel na itulak si Bianca na naging dahilan upang mapaupo ito sa lumang sopa. Mabilis na tumakbo si Maricel patungo sa pinto, ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa labas. Ang pinto ay biglang bumukas nang may puwersa na nagpadapa kay Maricel sa sahig. Isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa dilim. Isa sa kanila ay may hawak na isang bagay na kumikinang, isang hiringgilya na may lamang likido na tila kamatayan ang hatid. Kunin niyo ang sobre at dalhin ang babae. Ang utos ng isang boses na hindi kay Bianca, kundi isang boses na nanggagaling sa isang speaker na hawak ng isa sa mga lalaki. Isang boses na kilalang-kilala ni Maricel, ang boses ni Tito Rodolfo. Habang pilit na bumabangon si Maricel, naramdaman niya ang isang kamay na humablot sa kanyang buhok. Pilit siyang iniangat mula sa sahig. Ang sakit ay nagpadilim sa kanyang paningin, ngunit bago pa man siya mawalan ng malay, nakita niya si Bianca na nakatayo, nag-aayos ng kanyang buhok habang nakangiti ng matagumpay. Goodbye, Maricel. Sabi ko sa'yo, masusunog ka lang. Ang huling narinig ni Maricel bago naramdaman ang isang tusok sa kanyang braso at ang unti-unting paglamon ng kadiliman sa kanyang ulirat. Sa kabilang dako ng gabi, sa loob ng isang madilim na silid sa Maynila, napabalikwas ng gising si Samuel. Ang kanyang pawis ay malapot at ang kanyang paghinga ay mabilis. Tila galing sa isang mahabang takbuhan, hinawakan niya ang kanyang dibdib. Nararamdaman ang isang kakaibang sakit na tila ba may isang bahagi ng kanyang buhay ang biglang nawala. Maricel, pabulong niyang tawag, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang kanyang telepono. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng gabi at ang isang mensahe sa kanyang screen na nagmula sa isang hindi kilalang numero. Ang huling piraso ay nasa kamay na namin. Oras na para magpaalam sa iyong munting reyna. Akala ko, kapag itinulak kita palayo, maliligtas kita sa apoy. Ngunit hindi ko alam na sa gitna pala ng impyerno, kita mismo inihulog. Ang mga salitang ito
ay tila isang malupit na bulong na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Samuel habang nakatingin siya sa kawalan sa loob ng kanyang madilim na opisina. Hawak niya ang isang maliit na panyo, isang panyong may burda ng kanyang pangalan na ginawa ni Maricel noong unang anibersaryo nila bilang magkasintahan. Ang amoy ng panyong yon na may bahid pa ng pabango ng kanyang asawa ay tila isang laso na dahan-dahang sumasakal sa kanyang hininga. Dito, sa gitna ng kanyang kapangyarihan at karangyaan, pakiramdam ni Samuel ay isa siyang talunang hari na nawalan ng kaisa-isang kayamanan. Ang ironya ng sitwasyon ay parang isang mariing sampal sa kanyang mukha. Noong huling gabi nila bago ang gulo sa airport, maingat niyang inihanda ang bawat salita ng pananakit. Iniisip na ang bawat luhang papatak mula sa mga mata ni Maricel ay isang patak ng dugo na maililigtas nito sa kamay ni Tito Rodolfo. Inakala niyang ang pagiging bayani ay nangangahulugan ng pagpasa ng lahat ng krus ng mag-isa. Ngunit ngayon, habang ang kanyang asawa ay nasa kamay ng mga halimaw na siya mismo ang nagpakain, napagtanto ni Samuel na ang kanyang katahimikan ay hindi naging kalasag, kundi naging patalim na sumaksak sa likod ng babaeng pinakamahal niya. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Tito Rodolfo. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng tagumpay. Tila ba hindi niya kakautos lang na dukutin ang sarili niyang pamangkin sa panig ng batas. "Huwag kang magmukhang namatayan, Samuel. This is for your own good," ang sabi ni Rodolfo habang inilalapag ang isang baso ng alak sa harap ni Samuel. "Ang asawa mo ay ligtas sa ngayon, pero kailangan naming makuha ang folder na yon. Bakit ba kasi sa kanya mo pa ibinigay? You were so reckless. Ibigay mo siya sa akin, Tito. Kunin niyo na ang lahat, ang kumpanya, ang pera. Ibalik niyo lang si Maricel." Ang boses ni Samuel ay gumaralgal, puno ng pagsusumamo na hindi niya akalaing magagawa niya. Ang kanyang hero complex, ang kanyang mapagmataas na paniniwala na kaya niyang kontrolin ang lahat, ay tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang hubad at mahina. Isang mapanguyam na tawa ang pinakawala ni Rodolfo. "Pera? Samuel, hindi lang pera ang usapan dito." Ang folder na hawak ni Maricel ay naglalaman ng mga listahan ng mga opisyal na binayaran natin sa loob ng 10 taon. Kapag lumabas iyon, hindi lang ako ang babagsak, kundi pati ikaw. You're in too deep, my boy. At si Bianca? Siya ang magsisiguro na walang magiging aberya. Naramdaman ni Samuel ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila gustong sumabog sa galit. Ngunit higit sa galit, ang nangingibabaw ay ang matinding pagkapahiya. Paano niya nagawang pagkatiwalaan ng isang ahas tulad ni Bianca at ipagpalit ang katapatan ng isang Maricel? Naalala niya ang bawat gabi na hinihintay siya ni Maricel na makauwi. Ang bawat pag-aalaga nito, kahit na pagod ito mula sa sariling trabaho. Lahat ng iyon ay binaliwala niya dahil sa kanyang misplaced heroism. Dahan-dahan, lumapit si Samuel sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila isang malakas na hagulgol ng langit. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Maricel, ang nanginginig nitong katawan, ang takot sa mga mata nito, at ang posibleng pag-iisip nito na pinabayaan na siya ng lalaking nangakong magiging sandigan niya. Ang sakit ay pisikal. Tila ba may mga karayom na tumutusok sa kanyang puso sa bawat segundo na lumilipas. "I am not a hero," bulong ni Samuel sa kanyang sarili, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. "I am a coward who hid behind lies." Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Samuel. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Mabilis niya itong sinagot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Samuel de la Vega. Isang boses ng lalaki ang nagsalita mula sa kabilang linya. Malamig at walang emosyon. "May 30 minuto ka para pumunta sa lumang bodega sa pier.
Dalhin mo ang susi na nasa loob ng wedding ring box ni Maricel. Kapag hindi ka dumating o kapag may kasama kang pulis, huwag mo nang asahang makikita pa ang iyong asawa nang humihinga. Napatingin si Samuel sa maliit na kahon ng singsing na nakapatong sa kanyang mesa. Ang wedding ring box na inakala niyang wala ng laman nang itapon ni Maricel ang singsing. Ngunit sa ilalim ng pelus na tela, may isang maliit na lihim siyang inilaan. Isang huling alas na hindi niya sinabi kahit kanino. Ang cliffhanger ay tila isang mabilis na paghila ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Napagtanto ni Samuel na ang folder na hawak ni Maricel sa probinsya ay isang bahagi lamang. Ang tunay na susi na magpabubukas sa vault ng mga katibayan laban kay Rodolfo ay nasa loob ng kahon na hawak niya ngayon. Ibig sabihin, kahit makuha ni Rodolfo ang folder kay Maricel, hindi pa rin sila titigil. Mas lalong mapapahamak si Maricel dahil ang kailangan nila ay ang susing hawak niya. Patawarin mo ako, Maricel. Parating na ako, sabi ni Samuel habang mabilis na kinuha ang kahon at tumakbo palabas. Hindi alintana ang banta ng ulan at ang kamatayan na naghihintay sa kanya. Ngunit ang tanong na nanatiling nakabitin sa hangin ay, sapat ba ang pagtakbo ni Samuel upang mabura ang lahat ng sakit na idinulot niya? O ang huling sakripisyo ba niya ay magiging isa na namang pagkakamali na tuluyang tatapos sa kanilang dalawa? Hindi ako pinalaki ng hirap para lamang durugin ng mga taong ang tanging alam ay kumuha ng hindi sa kanila. Maaring igapos niyo ang aking mga kamay, ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aking dangal. Ang boses ni Maricel ay mahina, basag, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng anumang sandata. Nagising siya sa isang silid na amoy kalawang at dagat. Ang bawat hininga niya ay may kasamang alat ng hangin na nagmumula sa pier. Masakit ang kanyang ulo, tila may mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido dahil sa epekto ng gamot na itinurok sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagkahilo, ang kanyang isipan ay unti-unting nagliliwanag. Ang takot na kanina ay lumalamon sa kanya ay napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Sa harap niya, nakaupo si Bianca sa isang lumang silya, kampanteng nag-aayos ng kanyang kuko habang ang mga tauhan ni Rodolfo ay nagbabantay sa pintuan. Ang liwanag mula sa isang bumbilya na pabalit-balik ang kurap ay nagbibigay ng nakapapangilabot na anyo sa paligid. Gising na pala ang ating biktima. Ang pangungutya ni Bianca, ang kanyang boses, ay tila isang malat na himig sa katahimikan ng bodega. Ibigay mo na sa amin ang password ng digital folder na nasa sobre Maricel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kahit dumating si Samuel, wala siyang magagawa. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. May bahid ng dumi ang kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng luha. Sa loob ng ilang oras na kawalan ng malay, tila ba bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng kanyang pagtitinda sa palengke noong bata pa siya. Ang hirap ng pag-aaral habang nagtatrabaho. Ang mga panahon na tanging sarili lamang niya ang kanyang inaasahan. Akala mo ba, Bianca, ay sapat na ang ganda at yaman para makuha ang lahat? Ang tanong ni Maricel, ang kanyang labi ay dahan-dahang gumuhit sa isang ngiti na hindi inaasahan ng kanyang kalaban. Binasa ko ang mga dokumento sa biyahe pa lang, patungong Laguna. Hindi lang ebidensya ang laman ng folder na yon. Lihim na inilipat ni Samuel ang lahat ng shares ng De La Vega Holdings sa pangalan ko bago pa ang kasal natin. Ibig sabihin, ang kumpanyang kinababaliwan niyo ni Rodolfo. Sa akin iyon. Ako ang may-ari ng bawat hibla ng telang isinusuot mo ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng tingga. Ang paghinto ng kamay ni Bianca sa pag-aayos ng kuko ay sapat na para malaman ni Maricel na tumama siya sa tamang ugat. Ang gulat sa mukha ng sekretarya ay naging isang pamilyar na musika sa pandinig ni Maricel. Ito ang pagbabalik ng reyna, hindi sa isang trono ng ginto,
kundi sa isang trono ng katotohanan na siya mismo ang humubog. Nagsisinungaling ka. Ang sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay nawalan ng poise, naging matinis at puno ng kaba. Subukan mo. Ipacheck mo kay Rodolfo ang mga huling pirma sa SEC. Kalmado pa ring sagot ni Maricel. Kaya niyo akong saktan. Kaya niyo akong patayin. Pero kapag nawala ako, ang lahat ng yaman na ninakaw niyo ay mapupunta sa isang trust fund para sa mga mahihirap sa probinsya. Wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Ang bawat salita ni Maricel ay tila isang hagupit na nagpaliit sa pagkatao ni Bianca. Ang babaeng dati ay mukhang makapangyarihan ay biglang nagmukhang isang batang nawawala. Nararamdaman ni Maricel ang isang kakaibang ginhawa. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang ikasal siya, hindi siya nakadepende sa proteksyon ni Samuel. Hindi niya kailangan ng bayani. Siya ang sarili niyang tagapagligtas. Nang kabanatang ito ay ang marahang paghaplos ni Maricel sa kanyang sariling balat. Nararamdaman ang init ng kanyang dugo na dumadaloy. Isang paalala na buhay siya, malakas, at hindi kailanman magiging isang liability. Ngunit sa gitna ng kanyang maliit na tagumpay, ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ay pumuno sa bodega. Ang tunog ng mga yabag na nagmamadali, ang kalansing ng mga bakal na pinto na pilit na binubuksan, ay nagpatahimik sa lahat. Bumukas ang malaking pinto ng bodega at doon, sa ilalim ng ulan, nakatayo si Samuel. Hingal na hingal siya, basang-basa, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot at pagsisisi. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na kahon ng singsing. Nandito na ako! Bitawan niyo siya! Ang sigaw ni Samuel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na espasyo. Tumingin si Maricel sa kanyang asawa. Gusto niyang tumakbo patungo rito, ngunit nakita niya ang isang bagay na hindi nakikita ni Samuel. Sa itaas ng isang container van, nakatago ang isa sa mga tauhan ni Rodolfo. May hawak na isang mahabang armas na nakatutok mismo sa dibdib ni Samuel. Samuel! Huwag kang lalapit! It's a trap! Ang sigaw ni Maricel, ngunit huli na. Isang malakas na tunog ng pagkasa ng baril ang narinig sa katahimikan. Kasabay ng paglitaw ni Tito Rodolfo mula sa anino, may hawak na remote control na tila may control sa bawat hininga sa loob ng bodegang yon. Ang cliffhanger ay narito. Nakatayo si Samuel. Sa gitna ng bodega, hindi alam na isang maling hakbang lang ay maaring maging huling sandali na ng kanyang buhay. Samantalang si Maricel, na ngayon lang nahanap ang kanyang lakas, ay kailangang magdesisyon kung paano ililigtas ang lalaking naging sanhi ng kanyang pighati. Ngunit siya pa rin kaisa-isang lalaking minahal niya. Nahal. Huwag kang lalapit, Samuel. Ang bawat hakbang mo ay isang paalala kung paano mo ako ipinagpalit sa isang kasinungalingan. Ang sigaw ni Maricel ay bumasag sa mahalumigmig na hangin ng bodega. Sapat na upang mapatigil si Samuel sa kanyang kinalalagyan. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng malamig na semento, basang-basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hawak niya ang maliit na kahon ng singsing, ang huling piraso ng kanilang naghihingalong sumpaan. Ngunit para kay Maricel, ang kahong iyon ay tila isang mabigat na bato na lalong nagpapalubog sa kanya sa pait ng nakaraan. Maricel, please, let me explain. Everything I did, it was to keep you safe. Ang boses ni Samuel ay gumaralgal. Halos lunurin ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yero. Safe? Isang taon nating binuo ang pangarap na biyahe natin sa Amanpulo, Samuel. Pero sa isang iglap, ibinigay mo ang upuan ko kay Bianca. Ang boses ni Maricel ay puno ng puot. Ang kanyang mga kamay na nakagapos ay nanginginig sa matinding emosyon. Habang iniisip ko kung anong kulay ng dagat ang makikita natin, ikaw pala. Iniisip mo na kung paano ako itatapon sa isang tabi na parang basahan. You didn't protect me, Samuel. You erased me. Ang bawat salita ni Maricel ay tila isang latigo na humahampas sa budhi ni Samuel. Gusto niyang sabihing,
Ang honeymoon na yon ay isang patibong para kay Rodolfo na kailangan niyang ilayo si Maricel sa Manila dahil sa banta ng kamatayan. Ngunit sa harap ng nasaktang asawa, ang lahat ng kanyang rason ay tila mga tuyong dahon na madaling tangay ng hangin. Napagtanto niya na sa kanyang pagtatangkang maging bayani. Winasak niya ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya bilang isang tao. Ang tiwala ng babaeng kaisa-isang nagmahal sa kanya nang walang kondisyon. I'm sorry, Maricel. I was a fool. Akala ko kaya kong pasanin ang lahat. Pabulong na sabi ni Samuel. Habang dahan-dahang humahakbang pasulong, hindi alintana, ang pulang tuldok ng laser mula sa sniper na nakatutok sa kanyang dibdib. Stop right there, Samuel, or I'll end this drama right now. Isang malakas na tinig ang pumailan lang mula sa madilim na bahagi ng itaas na palapag. Lumitaw si Tito Rodolfo, hawak ang isang remote control na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ang mga mata ay nakatuon sa maliit na kahon sa kamay ni Samuel. Ibigay mo sa akin ang susi at baka sakaling payagan ko pa kayong mag-usap ng mas matagal. Tumingin si Samuel kay Maricel. Pagkatapos ay kay Rodolfo. Ang tensyon sa loob ng bodega ay naging kasing igting ng isang kwerdas na malapit ng maputol. Sa gitna ng panganib, napansin ni Maricel ang isang maliit na detalye. Suot pa rin ni Samuel ang luma at kupas na relong binili niya para rito noong panahong wala pa silang pera. Isna nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, may bahagi pa rin ng lalaking ito ang nananatiling tapat sa kanilang nakaraan. Huwag mong ibibigay, Samuel. Huwag kang maging sunod-sunuran sa kanya. Sigaw ni Maricel. Ang kanyang puso ay naghahalo ang takot para sa buhay ni Samuel at ang galit sa mga lihim nito. Ngunit bago pa makakilos si Samuel, isang pamilyar na tunog ng pagpihit ng bakal ang narinig mula sa likuran ni Rodolfo. Ang anino ni Bianca ay dahan-dahang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang desusing telepono. Ang kanyang muka ay maputla gaya ng isang bangkay. Tito, may problema. Ang nauutal na sabi ni Bianca. Ang mga dokumentong pinirmahan ni Samuel, hindi sila papunta sa account mo. Ang mga yon ay automatikong napupunta sa isang investigasyon ng NBI. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Ang kanyang daliri ay mariing pumindot sa remote control at isang malakas na tunog ng sirena ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong pier. Ang mga ilaw sa loob ng bodega ay biglang namatay. Iniwan silang lahat sa gitna ng ganap na kadiliman, kung saan tanging ang tunog ng mabilis na paghinga at ang patak ng ulan ang naririnig. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Ang huling sigaw ni Rodolfo bago ang isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na container van ang yumanig sa buong paligid. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Maricel ang isang mainit na kamay na humahawak sa kanyang mga gapos. Isang pamilyar na amoy ng pabango at ulan. Si Samuel. Nandito ako, Maricel. Hinding-hindi na kita bibitawan. Pabulong na sabi ni Samuel sa kanyang tainga. Ngunit sa kabilang panig ng bodega, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang sumiklab. Isang apoy na dahan-dahang kumakalat sa mga tuyong kahon at ang tanging labasan ay hinarangan na ng mga bumagsak na bakal. Cliffhanger. Nakakulong sila sa loob ng nasusunog na bodega. Habang si Rodolfo ay nawala sa dilim, dala ang remote control. Ang tanging paraan para makalabas ay ang susing hawak ni Samuel, ngunit nahulog ito sa gitna ng kaguluhan. Mahahanap ba nila ang susi bago sila lamunin ng apoy? O ito na ang huling hantungan ng kanilang pag-ibig? Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang tanging mas mainit pa sa mga lingas na kumakain sa bodega ay ang luhang pumapatak mula sa mga mata ni Samuel patungo sa balat ni Maricel. Ang bawat hininga ni Maricel ay tila isang paglunok ng mga bubog. Ang itim at makapal na usok ay dahan-dahang bumabalot sa kanila
Tila isang kumot ng kamatayan na nagnanais na bawiin ang kanilang huling lakas. Sa gitna ng kadiliman at ng papalapit na init, naramdaman niya ang nanginginig na mga kamay ni Samuel na pilit na kinakapa ang kanyang mga gapos. Ang bawat kalansing ng kadena at ang tunog ng pagguho ng mga kahoy sa paligid ay nagpapaalala sa kanila na ang oras ay hindi na nila kaibigan. Samuel, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Ang pabulong na pagsusumamo ni Maricel, ang kanyang boses ay halos wala ng tunog dahil sa usok na bumabara sa kanyang lalamunan. Wala na tayong oras. Save yourself. Hinding-hindi kita iiwan, Maricel. Kahit anong mangyari, lalabas tayo rito ng magkasama. Ang sagot ni Samuel, puno ng determinasyon at pait. Sa gitna ng panganib, hindi na ang mga ebidensya ang hinahanap niya. Hindi na ang kumpanya, kundi ang kaligtasan ng babaeng binaliwala niya ang damdamin sa ngalan ng isang huwad na kabayanihan. Nagawa ni Samuel na mahanap ang isang matalim na piraso ng bakal mula sa mga naguhong istruktura. Sa kabila ng init na humahapdi sa kanyang balat, ginamit niya ito upang dahan-dahang lagariin ang makapal na lubid na nakagapos sa mga kamay ni Maricel. Ang bawat kaskas ng bakal sa lubid ay tila bawat tibok ng puso ni Maricel na puno ng takot at pag-asa. Sa isang saglit, lumuwag ang mga gapo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ni Maricel ang init ng palad ni Samuel na humahawak sa kanyang kamay. Isang nabuo sa gitna ng impyerno, isang mahigpit na hawak na nagpapadama ng lahat ng pagsisisi, pag-ibig at pangakong hindi na muling maglilihim. Kinuha ni Samuel ang kanyang panyo, ang panyong may burda ni Maricel, at binasa ito ng tubig mula sa kanyang nadaganan na bote bago ito maingat na itinakip sa ilong at bibig ng kanyang asawa. Huminga ka rito, Maricel. Just keep looking at me. Huwag kang pipikit. Pabulong ni Samuel, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa. Tila ba ito ang tanging angkla niya sa mundo? Nagsimula silang gumapang sa gitna ng makapal na usok, umiiwas sa mga bumabagsak na bahagi ng kisame. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Nararamdaman ni Maricel ang panghihina ng kanyang mga binti. Ngunit ang bawat tulak ni Samuel ay nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Nang marating nila ang pintuan, natagpuan nila itong hinarangan ng malalaking container van na itinulak ni Rodolfo gamit ang control. Ngunit may isang maliit na puwang sa ilalim ng isa sa mga bintana sa itaas. Kailangang makaakyat ka roon, Maricel, sabi ni Samuel, habang inihahanda ang kanyang likod upang magsilbing tuntungan. Paano ka, Samuel? Hindi mo kayang umakyat mag-isa kapag nasa itaas na ako? Ang nag-aalalang tanong ni Maricel. Huwag mo na akong isipin, basta makalabas ka. Sapat na yun sa akin. Please, Maricel, do this for me. Let me be a real hero this time, not by lying, but by saving you. Ang pagsusumamo ni Samuel, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na sakripisyo. Sa tulong ng likod ni Samuel, nagawang maabot ni Maricel ang pasimano ng bintana. Habang pilit siyang umaakyat, narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagputok mula sa loob. Isang tangke ng gas ang nagsimulang magliyab. Ang buong bodega ay nayanig. At ang sahig, kung saan nakatayo si Samuel, ay nagsimulang gumuho. Samuel! Ang sigaw ni Maricel, habang nakalawit ang kanyang kamay mula sa bintana, pilit na inaabot ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man mahawakan ni Samuel ang kamay ni Maricel, isang pamilyar at nakapanlulumong tinig ang narinig nila mula sa kabilang panig ng bodega. Si Tito Rodolfo, duguan at tila nawawala na sa sariling kaisipan, ay nakatayo malapit sa apoy. May hawak na isang baril na nakatutok kay Samuel. Walang aalis ng buhay. Kung mawawala ang lahat sa akin, dapat mawala rin ang lahat sa inyo. Ang sigaw ni Rodolfo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa baliw na puot. Ang cliffhanger, nakatitig si Maricel mula sa bintana. Nakikita ang kanyang asawa na nasa pagitan ng naglalagablab na apoy
at ng baril ng kanyang baliw na tiyuhin. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, kasabay ng paglamon ng malaking apoy sa bahaging kinatatayuan ni na Samuel at Rodolfo. Sino ang tinamaan? At may pagkakataon pa bang makalabas si Samuel bago tuluyang gumuho ang buong gusali? Isang malupit na katahimikan ang naghari matapos ang nakatutulig na putok ng baril. Tila ba pati ang naglalagablab na apoy ay natakot sa dugong maaaring dumanak sa gitna ng nagbabagang bodega. Ang paningin ni Maricel ay naging malabo dahil sa usok at sa matinding takot, na baka ang huling imahe niya kay Samuel ay ang pagbulagta nito sa sahig. Ngunit sa paghawi ng makapal na usok, nakita niya si Samuel na nakatayo pa rin, bagaman may bahid ng dugo ang kanyang balikat. Ang bala ay tumama sa isang tubo ng tubig sa itaas ni Rodolfo na nagdulot ng pagputok ng mainit na singaw. Ang singaw na ito ang nagpatumba sa matanda. Dahilan upang mabitawan nito ang baril at ang remote control. "Samuel, abutin mo ang kamay ko!" Ang sigaw ni Maricel, ang kanyang buong katawan ay nakalawit na sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay pilit na iginagapang sa hangin upang maabot ang asawa. Sa gitna ng panganib, hindi nag-atubili si Samuel. Ginamit niya ang huling lakas ng kanyang mga binti upang tumalon at abutin ang pasimano. Nararamdaman ni Maricel ang bigat ni Samuel. Ang sakit sa kanyang mga braso na tila ba hihulagpos mula sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya bumitiw. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa hapdi. Ngunit ang pagmamahal na akala niya ay namatay na sa airport ay muling nag-alab bilang isang puwersang hindi kayang itumba ng anumang apoy. "Walang bayani rito, Samuel. Mag-asawa tayo, kaya magkasama tayong mabubuhay." Ang sigaw ni Maricel, isang pag-angkin sa kanilang kapalaran na nagbigay kay Samuel ng lakas upang tuluyang makaakyat. Nang makalabas sila sa bintana at bumagsak sa basang damuhan sa labas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong pier. Ang bodega ay tuluyang gumuho. Nilalamon ng apoy ang lahat ng ebidensya at ang kasamaan ni Rodolfo. Humahagulgol si Maricel habang yakap-yakap ang basang-basa at sugatang si Samuel. Ang ulan ay tila naghuhuga sa lahat ng pait, ngunit alam nilang dalawa na ang sugat sa kanilang pagsasama ay hindi ganun kadaling maghilom. Lumipas ang ilang araw. Ang balita tungkol sa pagsabog sa pier ay naging maugong, ngunit ang pangalan ni na Samuel at Maricel ay nanatiling malinis sa tulong ni Gabriel. Gayunpaman, alam ni Maricel na hindi pa tapos ang laban. Ang mga dokumentong nakapangalan sa kanya ay kailangang dalhin sa bangko upang tuluyang maputol ang koneksyon ng pamilya De La Vega sa mga iligal na transaksyon ni Rodolfo. "Mag-iingat ka, Maricel. I should go with you," ang sabi ni Samuel habang nakaupo sa gilid ng kama sa hospital. May benda ang balikat at putla pa ang mukha. "No, Samuel. You need to recover. Ako ang nakapangalan sa vault. Ako lang ang makakabukas nito. This is my fight now. Trust me, like how I should have trusted you," sagot ni Maricel. Isang namagitan sa kanila nang haplusin ni Maricel ang pisngi ni Samuel. Isang haplos na puno ng patawad, ngunit may kasama ring pait ng alaala ni Bianca. Sumakay si Maricel sa isang taxi patungo sa sentro ng Makati. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag, nararamdaman ang bigat ng susi na nakuha ni Samuel mula sa wedding ring box. Ang traffic sa Maynila ay tila isang sumpa na lalong nagpapakaba sa kanya. Sa bawat hinto ng sasakyan, tumitingin siya sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakabantay sa bawat galaw niya. Nang malapit na siya sa gusali ng bangko, isang itim na van ang biglang humarang sa tapat ng kanyang taxi. Ang tunog ng pagtili ng mga gulong sa semento ay naging hudyat ng mabilis na pagbabago ng lahat. Dalawang lalaking nakasuot ng bonnet ang mabilis na bumaba at binuksan ang pinto ng taxi. "Bitawan niyo ako! Saklolo!" ang sigaw ni Maricel, ngunit mabilis na tinakpan ng isang panyo
na may amoy ng kemikal ang kanyang ilong at bibig. Nararamdaman ni Maricel ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang nagdidilim habang hinihila siya pasakay sa loob ng van. Ang huling nakita niya bago tuluyang mawalan ng malay ay ang isang pamilyar na singsing sa daliri ng isa sa mga dumukot sa kanya, isang singsing na pagmamay-ari ni Bianca. Ang cliffhanger ay narito. Si Maricel ay muling nawala sa gitna ng mataong kalsada ng Makati, dala-dala ang susing magliligtas sana sa kanila. At sa loob ng van, isang boses ang narinig niya sa kanyang huling sandali ng kamalayan. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Maricel? Kararating lang namin sa pinakamasayang bahagi ng laro. Hindi mo ba maintindihan, Maricel? Ibinenta ka na ng asawa mo bago pa man kayo makarating sa dambana. Ang akala mo ba ay pag-ibig ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan? Hindi, Maricel. Isa ka lang insurance policy. Ang boses ni Bianca ay tila isang malupit na hagupit ng hangin sa loob ng malamig at madilim na bodega kung saan muling nagising si Maricel. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang kalawanging poste at ang lamig ng semento ay gumuguhit sa kanyang balat. Tila ba dahan-dahang kinukuha ang natitira niyang init. Sa harap niya, nakatayo si Bianca, suot ang isang itim na leather jacket at sa kanyang mga daliri ay nilalaro niya ang susing kinuha mula sa bag ni Maricel. Ang bawat kalansing ng metal ay tila isang bilang ng bawat pangarap ni Maricel na tuluyan ng naglalaho. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga sugat mula sa nakaraang pagsabog, pilit na itinaas ni Maricel ang kanyang paningin. Ang kanyang puso, na akala niya ay wala ng iluluha, ay muling dumanas ng isang matinding pagpisil. Nagsisinungaling ka, Bianca. Nakita ko ang mga mata ni Samuel sa loob ng bodega. Nakita ko ang takot niya para sa akin. Isang malakas at nakakangilong tawa ang kumawala kay Bianca. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ng panga ni Maricel. Pilit itong iniharap sa kanya. Takot. Oo, takot siya. Pero hindi para sa'yo. Takot siya dahil kapag nalaman mo ang katotohanan, malalaman mo na ang bayani mo ay anak ng isang kriminal. Ang tatay ni Samuel, Maricel. Siya ang unang kasosyo ni Tito Rodolfo. Ang perang ginamit para sa pag-aaral mo, ang perang pambili ng bahay na ipinagmamalaki mo, lahat iyon ay galing sa dumi. Pinakasalan ka niya para manahimik ang pamilya mo dahil ang tatay mo ang tanging saksi sa krimen ng tatay niya. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa puso ni Maricel. Nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng alaala ng kanilang matamis na pagsasama, ang mga gabing nagluluto sila ng magkasama, ang mga pangako sa ilalim ng bituin, ay tila naging mga abo na sumasakal sa kanyang hininga. Hindi lamang siya ipinagpalit sa biyahe, kundi ginawa siyang pambayad sa isang utang na hindi naman niya alam. Ang dahan-dahang pagpatak ng kanyang luha sa maruming sahig ay tila ang tanging tunog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ay nang mahaplos ng kanyang hinlalaki ang bakas ng singsing sa kanyang daliri. Isang bahagi ng kanyang balat na mas maputi kaysa sa iba. Isang permanenteng marka ng isang sumpaan na binuo sa isang malaking kasinungalingan. Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ni Maricel, kundi isang malalim at nakapanlulumong pagod. Bakit, Samuel? Pabulong niyang tanong sa hangin. Bakit kailangang sa ganitong paraan mo ako protektahan? Mas gugustuhin ko pang maghirap kasama ang katotohanan kaysa mabuhay sa isang palasyong gawa sa dugo. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng isang mabilis na paghinto ng sasakyan sa labas. Ang tunog ng mga yabag na nagmamadali at ang kalansing ng mga bakal na pinto ay nagpatahimik kay Bianca. Bumukas ang pinto ng bodega at doon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, pumasok si Samuel. Hingal na hingal siya. Ang benda sa kanyang balikat ay may bahid na ng sariwang dugo. At ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit at pag-aalala. Samuel,
Ang susi, nasaan ang susi? Ang sigaw ni Tito Rodolfo na biglang lumitaw mula sa likuran ni Bianca, may hawak na isang baril na nakatutok mismo sa sentido ni Maricel. Napahinto si Samuel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa makitang muli ang kanyang asawa na nasa bingit ng kamatayan. Bitawan mo siya, Rodolfo. Nasa akin ang lahat ng kailangan mo. Huwag mong saktan si Maricel. Ibigay mo sa akin ang dokumento, Samuel, o dadanak ang dugo ng babaeng ito sa harap mo. Ang banta ni Rodolfo, ang kanyang daliri, ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Tumingin si Samuel kay Maricel. Sa gitna ng tensyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Samuel ang sakit, ang pagkadismaya, at ang pagkawala ng tiwala sa mga mata ng kanyang asawa. Alam niyang narinig ni Maricel ang lahat. Alam niyang ang lihim na pilit niyang itinago ay tuluyan nang naging lason sa pagitan nila. Maricel, patawarin mo ako, pabulong ni Samuel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Dahan-dahang itinaas ni Samuel ang kanyang mga kamay, hawak ang isang makapal na envelope. Ngunit bago pa man niya ito maiabot, isang malakas na tunog ng pagputok ng baril ang malingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ngunit hindi ito galing kay Rodolfo. Ang cliffhanger, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, ang biglang pumasok mula sa mga bintana sa itaas. Sa gitna ng kaguluhan, isang bala ang tumama sa balikat ni Rodolfo na naging dahilan upang mapindot niya ang gatilyo ng kanyang baril nang hindi sinasadya habang nakatutok pa rin ito sa direksyon ni na Samuel at Maricel. Sino ang tinamaan sa huling putok na yon? At sa gitna ng pagdating ng mga otoridad, may pagkakataon pa ba ang mag-asawa na ayusin ang isang pagsasamang winasak ng mga lihim ng nakaraan? Hindi ang bala ang pumatay sa akin, kundi ang bawat segundong naniwala ako na ang pag-ibig natin ay totoo. Gayong isa lamang pala itong transaksyon ng iyong budhi. Ang matalim na tunog ng pagputok ng baril ay tila naging isang hudyat ng paghinto ng oras sa loob ng bodega. Sa isang iglap, bago pa man madapuan ng tingga ang balat ni Maricel, isang bulto ang mabilis na humarang sa kanyang harapan. Naramdaman ni Maricel ang bigat ng katawan ni Samuel na bumagsak sa kanyang kandungan, ang mainit na likido na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang puting blusa, isang kulay ng kamatayan na sumisipsip sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang usok mula sa baril ay humahalo sa amoy ng kalawang at dagat, tila isang lason na dahan-dahang lumalamon sa kanilang dalawa. Sa paligid, ang mga otoridad ay mabilis na kumilos. Narinig ni Maricel ang kalansing ng mga posas habang isinisigaw ang mga karapatan ni Rodolfo at ang tili ni Bianca na pilit na kumakawala sa mga kamay ng mga pulis. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila mga malalayong bulong sa pandinig ni Maricel. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at hirap na paghinga ni Samuel sa kanyang dibdib. Samuel, bakit? Bakit kailangan mo pang gawin ito? Ang boses ni Maricel ay halos isang pabulong na pagsusumamo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo mula sa balikat ng kanyang asawa. Dahan-dahang idinilat ni Samuel ang kanyang mga mata. Ang bawat kurap ay tila isang pakikibaka laban sa kadilimang nagnanais na bumawi sa kanya. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa isang mundong wala ka, Maricel, patawarin mo ako. Hindi dahil sa lihim, kundi dahil sa pag-aakalang sapat na ang proteksyon ko para palitan ang katotohanan. Ang nabuo sa gitna ng duguang eksena nang dahan-dahang itaas ni Samuel ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin ang pisngi ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay may bahid ng dumi at dugo. Ngunit ang haplos na yon ay ang pinakatapat na nararamdaman ni Maricel sa loob ng mahabang panahon. Ito ang haplos ng isang lalaking hindi na nagpapanggap na bayani, kundi isang taong aminin ang kanyang kahinaan at pagkakamali.
Ngunit sa kabila ng haplos na yon, nararamdaman ni Maricel ang unti-unting pagpisa ng kanyang puso. Ang bawat patak ng dugo ni Samuel ay nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang itinanim nito sa kanilang pagsasama. Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan upang burahin ang katotohanan na ang kanilang pundasyon ay binuo sa dumi at utang na loob? Hustisya! Ang tanging nasabi ni Maricel habang nakatingin kay Rodolfo na ngayon ay dugo ang hinihila palabas ng bodega. Nakuha na natin ang hustisya laban sa kanila, Samuel. Pero sino ang magbibigay ng katarungan sa pusong pinatay mo sa bawat araw na nagsisinungaling ka? Dumating ang mga paramediko, ang tunog ng kanilang mga kagamitan at ang mabilis na utos sa isa't isa ay pumuno sa bodega. Dahan-dahang kinuha si Samuel mula sa mga bisig ni Maricel habang inilalagay ang kanyang asawa sa stretcher. Nakita ni Maricel ang pagbagsak ng maliit na kahon ng singsing mula sa bulsa ni Samuel. Ang kahon ay bumukas at doon, sa gitna ng alikabok, ay kuminang ang isang maliit na susi at isang papel na may sulat kamay ni Samuel. Nang dahan-dahan itong pulutin ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi lamang ito susi ng vault. Ito ay ang susi ng isang lihim na ari-arian na nakapangalan sa kanya bago pa man sila magkakilala. Isang patunay na ang pagmamahal ni Samuel ay hindi nagsimula sa utang na loob, kundi sa isang panahong hindi pa sila nababahira ng dumi ni Rodolfo. Ang cliffhanger. Habang isinasakay si Samuel sa ambulansya, lumapit si Gabriel kay Maricel na may seryosong mukha. Maricel, may huling dokumentong hindi nakuha ng mga pulis. Isang dokumentong nagpapatunay na ang tatay mo ay hindi lamang saksi. Siya ang tunay na may-ari ng lahat ng ito bago siya pinapatay ng tatay ni Samuel. Ang katotohanan ay tila isang bagong unos na humampas kay Maricel. Kung ang tatay ni Samuel ang pumatay sa kanyang ama, ang pag-ibig ba nila ay isang magandang panaginip lamang o ang pinakamasakit na paraan ng paghihiganti ng tadhana? Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang pagtataksil ng isang asawa, kundi ang malaman na ang buong buhay mo ay isang kasinungalingang itinayo sa ibabaw ng libingan ng iyong sariling ama. Ang amoy ng antiseptiko at malamig na hangin sa pasilyo ng ospital ay tila sumasakal kay Maricel. Nakaupo siya sa isang matigas na silya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Mga kamay na hanggang ngayon ay may bahid pa rin ng tuyong dugo ni Samuel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong lumilipas habang nasa loob ng operating room ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang buhay ni Samuel ang nasa bingit ng kamatayan, kundi ang buong pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa tabi niya, nakatayo si Gabriel, hawak ang isang dilaw at luma ng folder. Ang mga pahina nito ay tila mga labi ng isang nakaraang, matagal nang ibinaon, ngunit tumangging manahimik. Basahin mo, Maricel. Karapatan mong malaman ang katotohanang pilit na binili ng katahimikan ni Samuel. Ang boses ni Gabriel ay mababa, puno ng simpatsya ngunit may kasamang bigat na tila ba ayaw rin niyang maging tagapagdala ng masamang balita. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang folder. Ang unang nakita niya ay isang lumang litrato ng kanyang ama, si Mang Nestor, na may malawak na ngiti habang karga siya nung siya ay sanggol pa lamang. Sa tabi ng kanyang ama ay isang lalaking pamilyar ang mga mata. Siya ang ama ni Samuel. Ayon sa mga dokumento, ang ama ni Samuel ang nagsilbing driver at kanang kamay ng kanyang ama sa maliit na negosyong sinimulan nito sa probinsya. Ngunit ang katapatan ay may presyo at ang presyong yon ay ang pagkakataong ibinigay ni Rodolfo upang angkinin ang lahat. Isang matinding paninikip ng dibdib ang naramdaman ni Maricel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, na bawat paglunok ay nagdudulot ng hapdi. Ang hero complex ni Samuel
Ang bawat pag-aalaga nito, ang pagpapaaral sa kanya, ang pagkuha sa kanya bilang asawa, lahat ba ng yon ay udyok ng pag-ibig? O isa lamang itong mahabang proseso ng pagbabayad ng utang na loob para sa kasalanan ng kanyang ama? Nalaman ito ni Samuel 5 taon na ang nakalilipas. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Iyon ang dahilan kung bakit kanya hinanap sa probinsya. Iyon ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Inakala niyang sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang marangyang buhay, mabubura niya ang dugo sa mga kamay ng kanyang pamilya. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang sampal sa nagdurugong puso ni Maricel. Ang bawat kilig na naramdaman niya noong nililigawan siya ni Samuel, ang bawat haplos at pangako ay tila naging marumi sa kanyang paningin. Nararamdaman niya ang matinding pagkapahiya na ang akala niyang wagas na pag-ibig ay isa lamang palang reparations para sa isang krimen. Sa isang kabanatang ito, dahan-dahang kinuha ni Maricel ang kanyang panyo at pilit na kinuskos ang tuyong dugo sa kanyang balat hanggang sa mamula ito at mahapdi. Ngunit ang pakiramdam ng dumi ay nananatili. Pakiramdam niya ay isa siyang project na kailangang ayusin, hindi isang babaeng kailangang mahalin. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso at bakas ang pagod. Mabilis na tumayo si Maricel, bagaman ang kanyang mga binti ay tila naging helo sa panghihina. "Dok, kumusta ang asawa ko?" Ang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay naghalo ang takot at ang bagong sibol na puot. Nakaligtas siya sa operasyon, Mrs. De La Vega. Pero dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya at ang tama sa balikat, kailangan niya ng masusing obserbasyon. "He is stable, but he needs peace," paliwanag ng doktor. Dahan-dahang pumasok si Maricel sa silid kung saan nakahiga si Samuel. Ang tunog ng monitor ng puso, isang regular na beep na tila nagbibilang ng bawat hininga, ay ang tanging bumabasag sa katahimikan. Nakita ni Maricel ang kanyang asawa. Maputla, may mga tubo sa katawan at tila napakaliit sa gitna ng malawak na kama. Ang lalaking inakala niyang bayanin niya, ngayon ay mukhang isang bata na nagtatago sa ilalim ng kumot ng kanyang mga lihim. Umupo si Maricel sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay ni Samuel, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kuryenteng dati ay nagpapakilig sa kanya. Tanging ang lamig ng katotohanan ang kanyang nadarama. "Bakit, Samuel?" Pabulong niyang tanong. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit hindi dahil sa takot na mawala ito, kundi dahil sa pagkawala ng lalaking inakala niyang kilala niya. "Bakit kailangang sa kasinungalingan mo itinayo ang ating tahanan? Mas gugustuhin ko pang naghirap tayo sa probinsya basta't alam kong ang bawat halik mo ay galing sa puso, hindi sa konsensya." Dahan-dahang imulat ni Samuel ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng paningin dahil sa anesthesia, nakita niya si Maricel. Sinubukan niyang ngumiti, isang hirap ng ngiti, at pilit na hinawakan ang daliri ng asawa. "Maricel, patawarin mo ako. Mahal kita." Ang paos na bulong ni Samuel. Ngunit bago pa man makasagot si Maricel, pumasok ang isang nurse na may dalang balita. "Ma'am, may isang babae po sa labas na nagpipilit pumasok. Sabi niya, asawa raw po siya ni Samuel." Nanlaki ang mga mata ni Maricel. Tumingin siya sa pinto at nakita si Bianca na bagaman may posas ang isang kamay at binabantayan ng pulis, ay may mapanguyam pa ring ngiti sa kanyang mga labi. "Hi Maricel, did he tell you about the child?" Ang batang ipinalaglag niya sa akin, 3 taon na ang nakalilipas dahil kailangan niyang panatilihin ang imahe niya bilang tapat na asawa mo. Ang sigaw ni Bianca mula sa pasilyo, ang bawat salita ay tila isang pagsabog na tuluyang umasak sa natitirang piraso ng puso ni Maricel. Ang cliffhanger. Napatingin si Maricel kay Samuel na ngayon ay tila nais maglaho sa kinahihigaan dahil sa bagong revelasyon. Ang tunog ng monitor ng puso
ay biglang naging mabilis at magulo, habang si Maricel ay dahan-dahang tumayo at binitawan ng kamay ng kanyang asawa. Hindi ko na alam kung sino ka, Samuel, at hindi ko na alam kung sino ako sa buhay mo. Ang huling salita ni Maricel bago siya tumalikod at naglakad palabas ng silid, iniwan ang asawang pilit na tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng kanyang panghihina. Hindi ang pag-iwan ang pinakamahirap na bahagi ng ating kwento, kundi ang pagharap sa salamin at ang pagtatanong kung sino nga ba ang babaeng natitira matapos mong hubarin ang lahat ng iyong mga kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Maricel palabas ng ospital ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na nakakabit sa kanyang bukong-bukong. Ang makintab na sahig ng pasilyo ay nagbibigay ng isang malabong refleksyon ng kanyang anyo. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit, ngunit ang mga mata ay tila dalawang tuyot na balon ng pighati. Hindi na niya nilingon ang silid kung saan naroon ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat beep ng monitor ng puso ni Samuel na narinig niya kanina ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Sumakay siya sa isang taxi, hindi patungo sa kanilang mansyon sa Forbes Park, kundi patungo sa terminal ng bus na minsan na niyang pinagtakasan. Habang tinatahak ng sasakyan ang maingay at magulong kalsada ng Maynila, dahan-dahang tinanggal ni Maricel ang kanyang suot na mamahaling scarf, ang scarf na naging simbolo ng kanyang pagiging Mrs. De La Vega. Hinayaan niya itong malaglag sa sahig ng taxi, isang piraso ng telang, wala ng halaga, gaya ng titulong pilit niyang pinangalagaan. Nararamdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa unti-unting pagguho ng bawat pangarap na itinayo niya sa loob ng 3 taon. Ang bawat alaala ng kanilang kilig na sandali ay tila mga bubog na ngumunguya sa kanyang kaisipan. Paano niya nagawang yakapin ang isang lalaking ang bawat halik ay may bahid ang dugo ng kanyang ama? Paano niya nagawang ituring na bayani ang taong pumatay sa kanyang pagkatao sa pamamagitan ng proteksyong wala namang hiningi? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Maricel habang nakatingin sa bintana ng bus patungong Laguna. Ang dilim ng gabi ay tila isang yakap na nagpapahintulot sa kanya na umiyak ng walang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang regular na ugong ng makina ng bus at ang paminsan-minsang pagpito ng hangin sa maliit na siwang ng bintana. Dito, sa gitna ng biyahe patungo sa kanyang pinagmulan, nagsimulang mamatay ang dating Maricel, ang asawang sunod-sunuran, ang biktima ng tadhana at ang babaeng naniwala sa mga fairy tale. Pagkalipas ng ilang oras, narating niya ang lumang bahay sa probinsya. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga dahon ng puno ng mangga, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kalawanging gate. Pumasok siya sa loob at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa kanya gaya ng isang kaibigang matagal nang naghihintay. Sa gitna ng sala, nakita niya ang isang lumang litrato ni Mang Nestor. Dahan-dahan itong hinaplos ni Maricel at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman ni Samuel. "Tay, nandito na ako," pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. "Hindi na ako tatakbo. Ngayon, ako naman ang magsusulat ng sarili kong kwento." 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating malungkot at madilim na bahay sa Laguna ay naging isang masiglang livelihood center para sa mga kababaihan sa kanilang bayan. Gamit ang mga shares na lihim na inilipat sa kanya ni Samuel, hindi ito ginastos ni Maricel para sa sarili. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya upang linisin ang pangalan ng kanyang ama at bigyan ng pagkakataon ang mga taong gaya niya na naging biktima ng sistema. Si Maricel ay hindi na lamang isang asawa. Siya na ngayon ay isang leader, isang babaeng may sariling boses at sariling lakas. Isang hapon,
habang nag-aayos si Maricel ng mga pananim na rosas sa kanyang maliit na hardin, kung saan ang kanyang mga kamay ay muling nabahiran ng lupa. Ngunit sa pagkakataong ito ay lupa ng pag-usbong at hindi ng libing. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate. Hindi ito ang mabilis at marahas na pagbukas gaya ng mga tauhan ni Rodolfo, kundi isang dahan-dahan at tila nag-aalinlangang kalansing ng bakal. Napahinto si Maricel. Ang kanyang puso ay tumibok ng may pamilyar na kaba, ngunit wala na ang takot. Dahan-dahan siyang tumayo at pinunasan ang dumi sa kanyang apron. Sa tapat ng gate, nakatayo ang isang lalaki. Payat ito, may bakas ng peklat sa kanyang balikat na aninag sa ilalim ng manipis na polo shirt. At ang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisisi na tila ba dinala niya ang buong mundo sa kanyang balikat sa loob ng isang taon. Si Samuel, wala itong dalang mamahaling kotse, walang mga bodyguard at walang mga alahas. Tanging ang kanyang sarili at ang isang maliit, luma at nangingitim na papel. Ang orihinal na dokumento ng lupa ng tatay ni Maricel na matagal na niyang hinahanap. Maricel, ang tawag nito, ang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi ako pumunta rito para hilingin na bumalik ka. Pumunta ako rito para ibalik ang huling bagay na ninakaw namin sa iyo, ang cliffhanger. Tumingin si Maricel sa dokumento. Pagkatapos ay sa mga mata ni Samuel. Sa gitna ng katahimikan ng probinsya, isang tanong ang nanatiling nakabitin. Sapat na ba ang isang taon ng pagdurusa at pagbabalik ng nakaw na yaman upang mabuong muli ang tiwalang winasak ng dugo at kasinungalingan? O ang pagkakataong ito ay para lamang sa isang formal na pamamaalam? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo na ang bawat luhang pumatak. Ito ay ang pagtanggap na ang peklat sa iyong puso ay hindi na isang tanda ng sakit, kundi isang katibayan ng iyong tagumpay sa bao. Ang mga salitang ito ay tila dahan-dahang humahaplos sa kaisipan ni Maricel habang hawak niya ang lumang papel na iniabot ni Samuel. Ang papel ay madilaw na, may amoy ng lumang baul at panahon, ngunit ang bawat titik na nakasulat doon ay tila isang liwanag na nagbubura sa madilim na anino ng kanyang nakaraan. Ang orihinal na titulo ng lupa ni Mang Nestor, ang huling piraso ng dangal ng kanyang ama na ninakaw ng pamilya de la Vega. Dahan-dahang tumingala si Maricel. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya. Si Samuel ay hindi na ang makisig at aroganteng bayani na nakilala niya sa Maynila. Ang kanyang mukha ay may mga linyang dulot ng pagod at pagsisisi. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak na mula sa pagdadala ng mabigat na krus ng kanyang mga lihim. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Maricel ang isang bagay na kailanman ay hindi niya nakita noong sila ay nagsasama pa. Ang hubad at masakit na katotohanan. Isang taon ko itong hinanap, Maricel. Pabulong na sabi ni Samuel, ang kanyang boses ay tila isang marahang ihip ng hangin sa gitna ng katahimikan ng hardin. Binenta ko ang lahat ng natitirang ari-arian ko para lamang mabayaran ang mga abogado at makuha ang mga dokumentong ito mula sa mga natitirang tauhan ni Rodolfo. Hindi ko ito ginagawa para bumalik ka. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Isang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Maricel at hinawakan ang kamay ni Samuel. Naramdaman niya ang magaspang na balat ng lalaki, bakas ng isang taon ng pagtatrabaho ng marangal at malayo sa karangyaan. Hindi na ito ang mga palad na humahawak lamang ng panulat at pera. Ito na ang mga palad ng isang taong natutong bumuo muli mula sa wala. Bakit, Samuel? Bakit mo ito ginawa matapos ang lahat? Ang tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng patawad at alaala. Dahil sa loob ng isang taon na wala ka, napagtanto ko na ang pinakamasakit na bilangguan ay hindi ang rehas, kundi ang mabuhay sa isang palasyo na gawa sa kasinungalingan. Sagot ni Samuel, habang ang isang luha
ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang pisngi. Tungkol kay Bianca. At sa batang binanggit niya, Maricel, nagsinungaling siya. Wala kaming anak. Ginawa niya yon para tuluyan kang ilayo sa akin. Ngunit hindi ko siya masisisi dahil ako mismo ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon sa pamamagitan ng sarili kong mga lihim. Huminga ng malalim si Maricel. Nararamdaman niya ang unti-unting pagluwag ng pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Ang puot na dati ay parang isang nagbabagang uling ay tila dahan-dahang binubuhusan ng malamig na tubig ng katapatan. Tiningnan niya ang kanyang paligid, ang livelihood center na itinayo niya, ang mga kababaihang natutong tumayo sa sariling mga paa, at ang lupang na ngayon ay sa kanya na talagang muli. Samuel, tawag niya. Ang kanyang tinig ay matatag na. Ang Maricel na nakilala mo sa Maynila, ang babaeng sunod-sunuran at umaasa lamang sa iyong proteksyon, wala na siya. Pinatay siya ng bawat lihim na itinago mo. Yumuko si Samuel, tila tinatanggap ang bawat salita bilang kanyang nararapat na parusa. Alam ko, at karapat dapat lang yon. Ngunit, patuloy ni Maricel, habang dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay upang haplusin ang peklat sa balikat ni Samuel, ang peklat mula sa balang tumama rito para iligtas siya. Ang Maricel na nasa harap mo ngayon ay natutong magmahal muli sa sarili niya at dahil doon, kaya na rin niyang magpatawad. Itinaas ni Samuel ang kanyang paningin, puno ng hindi makapaniwalang pag-asa. Hindi ko maipapangako na magiging gaya tayo ng dati, Samuel, sabi ni Maricel na may isang matamis ngunit seryosong ngiti. Dahil ang dati ay isang pagkakamali. Pero kung handa kang magsimula sa isang pundasyon na walang itinatago, kung handa kang maging kabiyak ko, hindi bilang bayani, kundi bilang katuwang sa hirap at ginhawa, baka sakaling may puwang pa para sa atin sa bukas. Dahan-dahang kinuha ni Samuel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang marangyang kahon ng alahas na dati niyang ibinibigay. Ito ay ang lumang wedding ring ni Maricel na nakuha niya sa basurahan ng airport noong gabing iyon, na ngayon ay malinis at kumikinang muli. Hinding-hindi na ako magsisinungaling sa iyo, Maricel. Kahit ang katotohanan ay masakit, kahit ito ay maging sanhi ng ating pagtatalo, hinding-hindi ko na muling pipiliin ang katahimikan para sa iyong proteksyon. Ang sumpa ni Samuel habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ni Maricel, ang tunog ng mga kuliglig sa paligid, at ang marahang paggaspas ng mga dahon ng mangga ay tila isang palakpakan ng kalikasan sa kanilang muling pagtatagpo. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit. Isang pagtatapos ng isang mahabang gabi at isang simula ng isang bagong umaga. Ang huling cliffhanger ay hindi na isang banta ng panganib, kundi isang matamis na katanungan ng tadhana. Sa bawat paglubog ng araw, handa ba silang harapin ang dilim ng magkahawak kamay na wala nang itinatagong lihim sa ilalim ng kanilang mga unan? Tara na sa loob, Samuel. Malamig na ang kape. Ang huling sabi ni Maricel, habang dahan-dahang inakay ang kanyang asawa, papasok sa bahay na ngayon ay tunay na nilang tahanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas mula sa bagyo, kundi sa pagtayo sa gitna ng ulan, habang hawak ang kamay ng taong naging dahilan ng iyong luha, at ngayon ay siya ring dahilan ng iyong muling pagngiti. 3 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang bodega sa pier at muling itayo ang mga pangarap na minsan nang dinurog ng mga lihim. Sa bayan ng San Ignacio sa Laguna, ang sikat ng araw ay tila mas banayad na humahalik sa mga dahon ng puno ng mangga sa bakuran ni Maricel at Samuel. Ang dating madilim na bahay ng lola ni Maricel ay isa na ngayong ganap na santuaryo. Hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong komunidad. Sa malawak na beranda ng livelihood center na katabi ng kanilang tahanan, maririnig ang mahinang ugong ng mga makinang panahi
at ang masayang kwentuhan ng mga kababaihan. Ito ang The Nestor Foundation, isang organisasyong binuo ni Maricel upang linisin ang pangalan ng kanyang ama at bigyan ng bagong simula ang mga babaeng naging biktima ng iba't ibang uri ng pang-aapi. Wala na ang takot sa mga mata ni Maricel. Ang natitira na lamang ay ang ningning ng isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa labas ng anino ng isang mayamang asawa. Lumabas si Samuel mula sa loob ng bahay. May dalang dalawang baso ng malamig na katas ng prutas. Hindi na siya ang lalaking laging nakasuot ng mamahaling barong at tila pasan ang buong mundo. Ngayon, nakasuot na lamang siya ng simpleng t-shirt at maong, at ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ipinatong niya ang mga baso sa mesa at dahan-dahang tumabi kay Maricel na kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumento para sa susunod na proyekto ng center. May sasabihin ako sa iyo, Maricel, pabulong na sabi ni Samuel. Ang kanyang boses ay may halong lambing at katapatan. Napahinto si Maricel at tiningnan ang kanyang asawa nang may mapaglarong ng ngiti. Ano na naman yan, Samuel? Huwag mong sabihing may lihim ka na namang itinatago. Tumawa ng mahina si Samuel, isang tunog na puno ng ginhawa at kawalan ng pagpapanggap. Hindi. Iyong binili kong binhi ng rosas kahapon? Ang totoo niyan, nakalimutan ko itong ilagay sa silong kaya nabasa ng ulan. Akala ko ay hindi natutubo. Pero kaninang umaga, nakita kong may maliliit na sipling na lumalabas. Napangiti si Maricel at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Samuel. Isang nabuo sa simpleng pag-amin na yon. Sa loob ng 3 taon, natutunan ni Samuel na ang katapatan ay hindi lamang para sa malalaking bagay, kundi lalo na sa maliliit na detalye ng buhay. Wala nang hero complex na nagtutulak sa kanya na magsinungaling para protektahan si Maricel. Natutunan niyang ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagiging totoo, kahit na ang katotohanan ay tungkol lamang sa isang nabasang binhi ng halaman. Napatawad na ba kita? Pabulong na tanong ni Maricel, tila binabalikan ang madidilim na gabi ng kanilang nakaraan. Araw-araw mo yang ipinapadama sa akin, Maricel, sa bawat pag-aalaga mo, sa bawat pagtitiwala mo sa akin, sa mga desisyon sa center. Nararamdaman ko ang iyong patawad, sagot ni Samuel habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. At dahil doon, napatawad ko na rin ang aking sarili. Ang hustisya ay tuluyan ng nakamit. Si Tito Rodolfo at Bianca ay nananatili sa likod ng mga rehas, binabayaran ang bawat buhay na winasak nila. Ngunit para kina Maricel at Samuel, ang tunay na hustisya ay hindi ang pagkakakulong ng kanilang mga kaaway, kundi ang kalayaan nilang dalawa mula sa tanikala ng nakaraan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi isang longkin na nagkukulong sa atin mula sa sakit. Ito ay isang tulay na sabay nating tinatahak. Gaano man kalakas ang hangin at gaano man kapait ang katotohanan. Ang transparency o ang pagiging bukas sa isa't isa ang siyang tanging pundasyon na hindi kayang tibagin ng anumang unos. Sa paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Laguna, nakatayo ang mag-asawa, pinagmamasdan ang payapang buhay na kanilang binuo mula sa mga abo ng kasinungalingan. Wala ng mga anino, wala ng mga lihim. Tanging ang dalawang pusong natutong magmahal ng totoo, ng malaya, at ng walang hanggan. Tara na sa loob, Samuel. Maghahanda pa tayo ng hapunan, sabi ni Maricel. Sama ako. Tutulungan kita, sagot ni Samuel. At sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, dahan-dahang pumasok ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Isang tahanang binuo hindi sa ginto, kundi sa bawat salitang tapat at bawat haplos na totoo.